doon pala sa mga nagtatanong mga kadigma, kung ilan yung ibababa natin doon sa beam natin kapag steel deck yung gagamitin. Yung kapal po kasi ng buhos natin dito mga kadigma, 12.5. So equivalent siya sa 5 inches. Ngayon, ang gawin nyo, palang araw po muli sa inyo. Welcome back ulit sa ating munting YouTube channel. Araw po, panibagong YouTube na naman ang aming Boy Construction, ang inyong matutunghayan, at panibagong kaalaman na naman ang inyong mapupulot sa video na gagawin natin. So bago tayo mag-umpisa mga kadigma, kung kayo po naghahanap ng channel na tungkol sa construction ideas, saka doon sa mga baguhan na gustong matuto sa larangan ng construction, na naghahanap ng channel na kung saan makakapag bigay ng kaalaman sa kanila, hindi kayo nagkamali ng channel na napili mga kadigma. So welcome po sa ating YouTube channel, ang Panghabuhi TV. Gumagawa po tayo ng mga content na kung saan sinishare natin sa inyo yung ating buhay construction, saka yung mga tips, ideas, saka technique natin sa mga ginagawa natin. Ayan, ngayong araw magsishare na naman tayo sa inyo ng isang panibagong kaalaman na kung saan maglalagay tayo ng steel deck mga kadigma. So samahan nyo kami pagkatapos nito. Panghabuhi TV, halika panoorin ang aming buhay. So ayan mga kadigma, yan po yung steel deck natin. Flat deck po siya. Yan po yung ilalagay natin dito sa area natin na to. Ayan. Lagi ho nating tandaan mga kadigma, kapag steel deck ho, ang latago niyan mga kadigma, kung saan yung area na maiksi. So kung ito po yung area na to ang maiksi, yung galing dito papunta doon, so matik ko yan yung latago, nakasalungat siya yung salo niya sa ilalim. So pag ano yung salo niyan sa ilalim mga digma, nakasalungat siya. So lahat ng steel deck natin dito puro pa ganun. Kaya kung mapapansin niyo yung latag ng tubo natin na salo niya puro pa ganun din. Yan po yung parati ninyong tandaan. Tapos nasa yung maximum mo nito mga kadigma na spacing niya, ayan, nasa 2 meters. Ito yung tubo na yan galing doon, yung maximum po niya na latag kapag steel, nasa 2 meters. Ayan, 150 hanggang 2 meters mga kadigma. So kasi pag sa regular lang na plywood, ang magiging latag nito nasa 16 inches lang siya bawat isa. So malaki yung matitipid natin. Regular kasi na plywood yung gagamitin natin ng mga kadigma. Itong ganito na tubo, yung spacing po niyan magiging 16 lang. So marami pong magagamit natin na kahoy dyan na pansalo. Kaya mas makakatipid tayo kapag steel deck gamitin natin sa kahoy. Yan, malaki yung matitipid natin sa kahoy mga kadigma. So yan po yung isi-share natin sa inyo kung paano yung pag-install niya ngayon. Example na kami rito, nakapag-install na kami ng isang span. Ayan. Tapos papakita ko sa inyo yung proseso nito, yung pag kabit kapag nag-umpisa siya. So mas maganda mga kadigma kung mag-umpisa kayo sa paglatag dito sa gitna, para yung zero natin kabilaan ito, para at least kung sakali man na ang beam natin magdiretso kabilang span, tuwid pa rin yung groove nya. Ito yung pinaka groove nya, tuwid pa rin siya. So ang diskarte lang yan, mas maganda na konti lang yung pasubran nyo, kasi per lineal meter ang pagbili nito. So mas maganda na konti lang yung pasubra para makatipid. Tapos yung mga ganito mga kadigma, mapapansin niyo may ginuhit si Noynoy. Ayan po, para lumapat po ito na dito, kasi hindi talaga maiwasan minsan nagkakaroon ng diferensya sa paglatag ng bakal. Para ito lumapat, kaltasan natin yan. Yan yung gagawin natin. So mas maganda talaga na ang setup nito kailangan makakain ng 4 cm ito dito sa loob ng beam. At least makasakay siya rito para nakapatong siya. Kapag tumigas na yung halo, nakapatong pa rin siya. Pag tinanggal natin itong forma, hindi pa rin siya malaglag. So yan po yung purpose niyan. Wag ko kayong magkabit ng steel deck na hindi nakapasok dito sa loob ng beam.
Kasi kapag baka pag tinanggal natin, malaglag din yung steel dick natin. So mas maganda talaga na itong beam natin paikot, nasa 4 cm yung yan. Mas maganda na may 4 cm ka dyan, may 4 cm ka dito sa kabila para lapat na lapat yung steel dick natin. So sa pagkakating naman mga digma, ang ginagamit natin itong cutting disc natin na metal. Mas madali sana kapag welding. Ang problema lang kasi mga digma, kapag welding yung gamitin natin dun sa mga nakaraan nating project, yung pinagdaanan nitong welding, kapag tumatagal kinakalawang. So kapag dun sa mga baguhan pa lang, ang tip ko sa inyo, kapag welding yung mas madali kasi pag welding, bubutasin mo lang yan ng welding rod, okay na. So ang problema kasi dun, kapag tumagal kinakalawang. So ang tip dun, kung gusto nyo madali, pinturahan nyo na lang nung primer, yung epoxy primer o di kaya yung red oxide. Yun ang ipintura nyo para hindi naman kalawangin yung steel dick natin, kasi kapag kinalawang yan, tuloy-tuloy na yan, mabubulok lang yung steel dick natin. So yan, umpisahan natin dito, tapos tuloy-tuloy na yan mga kadigma. Sa paglalatag naman pala, lagi natin tandaan natin na itong nakabaluktot, doon parati yan ang punta, kasi dito papatong yung isang area nito. So baliktaran kasi yan mga kadigma. Ito yung sa ilalim, yung may bali na yan, tapos ito yung sa taas. So lagi nating tandaan na itong area na to, yun yung dito na side parati. Kung saan tayo papunta, doon parati to, para nakalock siya. Yan, parang ganito kasi mangyayari niyan mga kadigma. Ito, nakapatong siya. So para hindi matanggal basta-basta yung pagkapatong niya, yung lock niya, nilagyan natin siya ng black screw na metal, yung D1. So ito yung mga kadigma, nilagay natin. Yan. Yung iba kasi rivet yung nilalagay, yung sa atin naman para madali ito, para at least hindi siya basta-basta matanggal. Yan. So lahat yan, kailangan nakapatong siya doon sa beam, hanggang dito sa may stirrup. Yan. So kapag nakalagay na tayo ng isa yung mga kadigma, tuloy-tuloy na yan. Basta laging tandaan natin na yung sinabi ko kanina, kung saan yung area na yun na nakabaluktot, doon yan lahat papunta. Nagtatanong mga kadigma kung ilan yung ibababa natin dun sa beam natin kapag tindik yung gagamitin. Yung kapal po kasi ng buhos natin dito mga kadigma, 12.5, so equivalent siya sa 5 inches. Ngayon, gawin nyo, igitna nyo lang to, itong main bar natin, yung top bar yung beam natin. Magbaba lang kayo nung 2.5 inches, ayan, o di kaya 6 cm mga kadigma. Ayan, 6 cm lang yung ibaba nyo para at least yung bottom bar natin tsaka yung top bar natin dito, magkakaroon siya ng cover. Nakagitna siya doon sa 5 inches natin na buhos. Yan po yung purpose nyan. Tsaka kung sakali man na tumama itong area na to sa bottom bar nya, may space pa rin siya, o di kaya may allowance pa rin para hindi tayo magipit, kasi karamihan hindi maiwasan talaga na may bottom bar talaga na tumatama dito sa nakaumbok na to. So ito tamang tama lang siya. Kung sakaling may bottom bar pa na dumaan dito na tumama rito sa area na to, okay lang siya na mapasukan pa rin. Yan po yung tip dyan para hindi kayo mahirapan.
Yan, meron ng natapas na ninoy yung ginawa niya. So ayan. Yan ang yung diskarte dyan kapag alanganin yung bakal natin. Kakaltasan lang natin to kasi hindi naman talaga maiwasan kapag dito sa puno ng poste medyo nagkakaroon ng gipit tayo sa area. So naiiba lang yan pagdating dun sa gitna kasi hindi naman natin pwedeng ilabas tong bakal natin yung beam dito sa poste doon sa kabila para lang mahabol natin yung concrete cover nya. So okay lang yan, at least nakasakay pa rin ito. Tsaka dito rin mga kadigma, make sure din nyo na nakasakay rin yan, yan sa gilid. Yan ang po yung tip nyan. Tsaka ito parate dito, yan ang po yung tandaan nyo parate. So tuloy-tuloy na yan pupunta dun. Mas maganda kasi na yan dito tayo mag-umpisa sa gitna para kung sakali man na maglatag tayo ng isang span doon, yung steel decking at tuloy doon yung papunta yung groove doon. So hindi siya magkasalungat para hindi rin tayo mahirapan sa paglatag ng bakal. Ayan, so yung groove na ito didiretso yan hanggang doon. Yun doon. So yun, pina-set up na natin para hindi na tayo mahirapan na hanap-hanap pa kasi kung mapapansin niyo yung area na yun doon mga kadigma, maliit doon, tapos nag-diagonal siya. So pina-set up na natin siya para magputol na lang tayo kapag doon na tayo na area. Yan, tapos sinet na rin natin yung iba dyan, pinalagay na natin. Yan ang po yung technique dyan. So doon po sa mga magpapagawa ng bahay, yun ang po yung tip natin. Hanggat maaari, wag tayo magpasobra ng malaki kasi per lineal meter tong pagbili nito, so may kamahalan pagkabit ng decking. So mas maganda na konti lang yung pasobra natin. Kung kaya na 1 inches lang, kung sureball naman yung pagkagawa, 1 inches lang yung pasobra natin. Tsaka doon naman sa nagkabit, yun lang ang tip natin. Huwag natin gamitan ng welding machine kapag nagkakating kasi kakalawangin. Yan, so tapusin na natin tong video. Nagla-live naman tayo. Naway kung gusto nyo pong masundan, naway puntahan nyo lang po yung channel natin bago tayo magpaalam. Pasalamat po muna ulit tayo sa ating mga silent viewers, sa ating mga subscribers na wala sawang sumusuporta sa munting YouTube channel. At doon po sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po sa inyo. So yan lang po muna ngayon mga kadigma. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo at God bless po sa inyo lahat.